Yung buntag sa tanan, good morning. Good morning sa ating mga viewers dyan. Thanks God na parang na ano na ako guys. Magaan-gaan na yung pakiramdam ko. Kaya nandito tayo ngayon sa palaya natin kasi pabunot tayo ng punla. Kasi magtatanim na kami ngayong Thursday, ngayong Martes. So, yan. Nagpabunot kami ng punla dito silang analin at sa mga kapatid niya. Nagsimula na sila sayo de mo. Huy mangisnak sa mo. Saka lang dito. Ano size? Saka lang. Alas 6? Unsa nagi motor ako Magsayuan kay mag-duty palagi rin ako kauban. batong. Duty Domingo. Mo eskwela di ay. Sa analin duty mo na ato sa analay bimbing. Bawo ni siya oy, nagsira man siya kuan. Di naman ni nato masakpan. Domingo Sabado ra na. Di na masakpas. Gitiki no. Busy lagi. Oh, onya. Gitiki mo ron may. Asa man ta ato sa inyo man tata? Ato ila. Ka? Analin na ba na? Ay mahuman naman ni. Og mahuman mo ato ta dito magkuan. Wa pagalit mayat na human tadi ba? Prayer meeting. Nagkuan na dito ba dito. Yan namang kang mag-uon baka nga magka-Domingo mula ka ako. Mga ano namin dito, mga kapitbahay ko dito sa kabila yung mga nang bunot ng punla lahat. Yun yung papa nila, kugihanan silang papa sa kapamilyahan rin sila. Yan. Si Marsing yung tatay nila. Mga anak na nila lahat yung guys bunot ng punla natin kasi sila yung palagi naming tinatawag kapag magpabunot kami ng punla yung nanay nila. Joy, agi mong bata, Joy? Diyan si Annalyn, nag-inusara. Tapos mamayo ice cream kay kang ice cream kabe Ambot ka ni og na hurot mo to, Je. Tinatawag mo na sila kasi maaga silang nagpunta. Maaga din sila nagpunta kanina dito. So dinalhan sila namin ng mai-snack. Go baka ni guys. Akala sabi nila kahapon ay apat lang sila pero hala, ikaw dali. Yan yung natin. Kuan ra ba upat ra ni kabuok. Baso hala. Una lang mo kaya labo na pa sila. Good morning everyone. Mayong buntag sa tanan. Welcome back again to our channel guys. Sorry na hindi ako palaging maka-upload guys kasi nga sakit ming tanan guys. So buti na lang ngayon ako. Mabuti na yung pakiramdam ko pero mayroon pa naman akong talagsa nga ubo guys. So sa ngayon si Donnie nandoon na sa palayan kasi abintahan na naman yung ni Donnie na magaan-gaan naman daw yung katawan niya. So ngayong araw ay magpapatanim na tayo ng ating palay ngayon. So dito lang ako nagluto sa bahay guys para sa makakain ng mga magtatanim kasi hinahinay ko gawa ng walis guys. Dito ako magluto ng pagkain kasi magawa ako ng walis. Hinahinay lang guys pa. Kasi ilang araw na hindi tayo nakapagbinta ng ating walis guys. Wala na tayong wala na tayong pagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na ngayon na ang daming gamot na bibilhin. Ang mahal ng gamot sa pneumonia kasi nagka-pneumonia kami guys. And then ngayon, schedule sa pagpapatanim. So nandoon si Donnie, mayroong anim katao na pinatanim at saka sali na din si Alan at saka si Kin kasi si Alan yung nagbadlis anong tawag niya, naglagay ng straight line para sa kasi kami guys pag magtanim straight mag-line kami guys ng parang kapag may damo, kapag tumubo na yung palay,
kapag may damo ay madali na siyang makuha. Hindi maapakan yung mga puno kasi nakaano guys, nakalinya yung tanim natin. And then si Ki naman yung sinuhula namin sa sa paglagay ng mga punla sa kada kahon, kada basakan guys. Si Kin yung pagtagalagay kasi si Donnie hindi pa namin pinaano si Donnie sa anong tawag diyan, lapok. Kasi wala pa siyang lakas. So na lang kami lang tao, buti na lang si Alan at saka si Ken nandun. Palagi silang masuhulan namin kapag mayroon kaming hindi kaya sa katawan ni Donnie. So dito lang ako nagluto. So tingnan natin yung niluto guys. Nagluto ako ngayon ng masabaw. Naglaga ako ng karning baboy. Parang may sabaw yung ay pagkainit kasi. Takpan natin ng parang hindi masyadong mainit. Maglagay tayo ng harang. Yung isang taklob lang kaldero. Yan. So, ang ingay pala ng mga manok. Naghanap ng kanilang. So, nandun niya yung pugaran sa sa payag nila. So, dito magsamok-samok sa kusina. So, sabaan yung mga yan. Parang may sabaw yung mga magtanim, may kawawa naman. Kaninang umaga ay bumuhos yung malaking ulan, pero saglit lang. Buti na lang Lord na sa ngayon hindi na umuulan, matapos yung ating taniman ngayong araw. Yan, naman ako ng kanin, tapos na ako ng kanin, nagsaing. Yan, dami. Yan, maghanda na tayo sa ating mga sangkap sa ating sabaw. Kuha ako ng isang bunga ng kalabasa guys, kasi mayroon tayong 2 puno dito sa likod, namumunga na. Sakugan natin ng gulay, yung ating nilagang baboy. Ouch. Ayan, yung ating kalabasa, labo. Labo ang tawag dyan sa amin dito guys, yung kalabasa na sarap isahog sa sabaw. Manilagang baka. Yan, 2 kilo ito guys. Yung isang bunga. Yan. Mayroon tayong pitsay. At saka may ito lang yung masarap ipang sahog sa nilaga guys, yung luya. Damihan na lang natin ng luya guys, parang maibsan yung ating mga ubo. Gamot din itong para ubo yung luya. Masarap ito isahog sa mga nilaga kasi hanghang. Yan. Bites na guys, ito yung mga sangkap sa ating nilagang baboy. Kawawa naman yung magtanim, kailangang damihan natin ng pagkain kapag trabaho tayo, lalong-lalo na sa ating palayan. Sabi kasi nung mga pinuno namin, yung lola at lolo ko noon, sabi, pakain tayo ng fiesta na walang mga ginagawa. Ito pang magtrabaho sa atin. Tama guys. Naalaala ko yung mga pamahiin sa mga matanda noon
kailangan nating magpakain ng dami sa mga nagtrabaho kaysa dumalo lang sa fiesta at saka may birthday na walang mga ginagawa. So yan, alaala ko pa yon. Yan, kailangan natin ng mabusog yung mga magtatanim natin. Parang malakas silang malakas silang magtirik sa ating mga punla. Kawawa naman isang buong araw na nasa bilad sa init. Buti na lang guys, uminit na kasi kanina kuyawan ko ganiha guys kay nag-ulan. Feel na ko di matuloy yung tanim kasi maaga yung ulan kanina guys. Buti na lang nadarag hangyo ang Ginoo guys. God is good all the time good guys. Basta tawag tayo sa kanya na sana Lord, huwag mo na. Kasi naka-schedule na yung mga tao natin sa pagtanim. Bukas iba naman yung schedule nila. So kailangan yung atin ngayon matapos para hindi na tayo mabitin. Hindi ako maka-video sa kanila doon guys kasi medyo malayo yung namin dito, palaya namin dito. Mga 1 kilometro kalahati yung layo sa amin nga palayan doon. Nandito kami malapit sa airport, sa highway. Pero yung taniman naming palay ay nandoon sa Mama Loren kasi share ni Doni yung lupa na yun doon. Yung sa akin dito ipinaubaya ko lang sa mga anak kong may mga pamilya na din. Papa ni Brian. Sila yung nagtrabaho sa ko dito sa share. Konti lang guys. Konti lang yung basakan kasi naghati-hati naman kami tag sa kakahon sa mga namin, mga kapatid namin. So buti na lang ibinigay ko na lang sa anak ko para mayroon silang taniman. Makakuha din sila ng pang bigas nila. Niluto. Ayan, nilagyan na natin ang mga sangkap guys, mga sahog. Ayan, nandito na yung kalabasa at saka pitsay. Lambot na yung ating karne. Sagol halong guys, laman at mga buto. Ayan, malambot na yung gulay. Hintay na lang tayo sa kanila guys pag dumating at saka natin sila pakakainin. Naghain na ako ng nila, pagkain nila kasi nandoon na sila sa labas. Yan yung mga natin, ulam natin, mainit na sabaw. Yan, daming sabaw guys. 8 sila katao yung nagtatanim ka. At nagluto din ako ng tuyo para iparis sa sabaw na mainit. Yan, kain na yung mga mananimay natin sa palay. Hi, Mas Alan, doon si Ken. Adrak na sila ikapoy na sila kuyog, Ay, mantos dani magbalito guys. Sabaw, kanon. Kilo. Iya sama mo. No. Manok Bisaya? Wow, kilo. Bisan ko nung 800 grams ha? Ang kaan mo rin, handa? Ihaw. Ha? Okay. Di mahuman na itong kanay. Ha? Di mahuman. Right? Uy, kuwang sa tago di ay. Maraming salamat sa walang sawang suporta, sa walang sawang panonood natin guys. At pasensya na hindi tayo naka-vlog araw-araw kasi ayun yung ating nakaramdaman ngayon. So sana
wala nang mga sakit guys. So patuloy lang tayo sa buhay. Thank you. God bless us all. Thanks for watching guys. Bye.